Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, titingnan natin kung kaya nga bang umakyat nitong Suzuki Espresso sa Ligaya Drive or sa Sungay. Ano, game ka na? Parati naman ni, tara na! Pero mga katandem, wala pa tayo sa Ligaya Drive ha. Pababa pa lang tayo. Galing tayo ng rotonda ng Tagaytay. Nakikita nyo naman siguro. Pababa muna tayo. So far, napakadaling gamitin itong espresso pababa. Pero hindi naman yun ang importante, di ba? Doon tayo sa pataas. So let's go! It's game time! Akyat na tayo ng Tagaytay from Talisay. Let's go! Bali ngayon, ang nakasakay sa sasakyan natin ay 4. Ako, si Elaine, si Edward, at si Cass. Na kumakain. At saka meron din kami mga equipment na dala ha. Sa pag-akyat natin ngayon ng Tagaytay, hindi ko papatayin yung aircon para malaman natin yung performance nga nitong espresso paakyat. Ngayon, nasa 3rd gear ako. Ang andar natin, mga 50 km per hour. Ang sa pagdadrive natin ngayon, hindi ko siya bibiritin masyado ha. Ang gagawin ko lang, yung normal driving na komportable siyang makakaakyat kung kaya nga niyang komportableng umakyat. Pero syempre, pagka hindi na niya kaya, magda-downshift na ako. Kaya ngayon, nag-downshift ako. So, 2nd gear na ako ngayon, mga nasa 40 ang andar natin. So far, medyo rinig ko yung makina. Syempre, yan. Ito nga pala ha, kasi mga katandem, wala tayong tachometer. Ang espresso, walang tachometer. Kaya ngayon, ang nire-record lang ni Elaine, yung speed lang natin. So far, balik ako sa 3rd gear, paahon tayo ng paahon, pero bumababa yung rev, so lalagay ko sa segunda. So yan. May hatak naman siya, pero mararamdaman mo yung makina, syempre medyo tumutunog siya talaga ng konti. Steep. Segunda to, hindi ako nagpremera. Pero kaya naman, so very good so far. Pero yun nga, syempre may engine noise. So tandaan nyo ang espresso, ang makina lang nito 1.0 liter na 3-cylinder. So syempre may mga limitations tong makina na to, pero so far nakakaakit naman tayo dito nang walang problema. Isasegunda ko kasi masyadong ahon Steep. Yung tenga ko nagbabara taas. Pero segunda yan, kaya naman. Ako muna segunda. Actually meron nga tayong sasakyan sa likod May Suzuki Desire doon, no? Pero parang lumalaki yung agwat sa atin. So isa lang ibig sabihin nun, mas gwapo yung driver dito. Ano ba yun? Oo. Ayun na yan, 3rd gear ulit. So pakinggan nyo na lang sa video. Siguro mag-earphones na lang kayo para mas marinig nyo yung makina. Kasi wala nga tayong tachometer, hindi nyo makikita talaga. Ito. Nakatresera ako. Pero nararamdaman kong medyo nahirapan. So, nag-shift na ako ng 2nd gear. So far, kaya pa rin. Pero yun yan, nagda-downshift ako ng 2nd. Nagkakahangin na yung tenga ko. Ako din. Ayun na, putok ko na. Kaya ng 2nd gear. Ayan, pag 2nd gear, hindi nga siya nag-iingay Yan, grabe ang ahon dito. Naka 2nd gear ako pero naka-floor ako sa gas. So far, kaya pa, hindi pa ako nagpipremera. So yan, 2nd gear pa rin, hindi pa rin ako nagpipremera. Mga katandem, paahon ng Tagaytay galing Talisay. Pero syempre, yun nga sinasabi ko, kailangan talaga dito yung driver, yung marunong talaga sa mga uphill. Kasi syempre pag baguhan, baka nagpremera na yan pag walang buwelo. Syempre pag nakita akong medyo matindi yung ahon, bumubuwelo na ako. Pagka nakikita akong medyo kailangan na talaga mag-downshift, magda-downshift na ako talaga kaagad. So yun yung kailangan hasain ng mga manual transmission drivers natin, lalo na yung mga baguhan. Pero feeling ko naman yung mga veterano nating nagma-manual transmission syempre parang instinct na lang yan, parang maning-mani. So may sasakyan doon sa unahan, kaya nag-slow down ako, nagpremera ako kasi syempre pag segunda manginginig na to. Yan, hopefully sana yung naka Trailblazer sa unahan natin ay medyo matulin magmaneho. Pero hindi, okay din para malaman natin kung
kamusta yung kondisyon nito, no? Yung ingay niya kung meron man pag sumusunod sa regular na sasakyan. Regular na sasakyan na lang pala ngayon yung Chevrolet Trailblazer, no? Grabe ka naman. So nakikita nyo medyo lumalayo yung agwat natin ng konti, no? Kasi lugi naman tayo dahil 2.8 liter ano yan, diesel engine. Tayo 1 liter gas. So yan, ngayon hindi ako nakabuelo masyado kasi nga nakaharang siya sa unahan. Pero nasa segunda ako, pero hindi na ito kakayanin. Pinremera ko na. Oo, Pero kung nakabuelo kasi ko, baka kaya pa segunda. Ayan, segunda natin. Hindi, primera. Taas talaga. Mataas talaga to. Oo, taas. So yan, nakikita nyo, medyo syempre, may tunog talaga yung makina. Kasi paahon eh. Pero nakaunang aircon ha, kaya. Ayan, nandito na tayo sa halfway mark, Dord. Halfway na tayo. View deck. View deck na. Ano ba pangalan to? May pangalan ba to, Dord? Hindi ko alam eh. Basta view deck. View deck. May mga harang na. Ayan, may mga nakatigil nga nasa sasakyan. Nagpipicture sila. Ayan. Yung kasama natin, kain lang ng kain eh. Pero in fairness, no, okay, no? Napansin ko lang, syempre medyo mga twisties kasi yung kalsada dito. Kung napapansin nyo naman yung itsura ng Espresso, medyo makitid talaga siya tsaka medyo mataas. So, ang downside nun, medyo ramdam mo talaga pagka mga ganitong twisties yung body roll. Pero okay lang yun kasi hindi naman talaga to sports car. Hindi naman to made for the track. Pero, kaya. Yun ang importante. Kaya. Ngayon, ayun yung Tagaytay. Yun, nakikita na natin sa bandang ibabaw. Yeah, that's over there. Comment niya mga katandem dun sa mga veterano nating nanonood manual transmission. O di ba? Instinct na lang yan eh. Parang na lang yung automatic na. Automatic na lang sa kamay mo kung ano nangyayari. So ang aircon level nga pala natin nasa pinakababa ng blue kasi giniginawa ko nanginginig na yung kamay ko sobrang lamig eh. Kaya na ako yung aircon. Fan speed 1 lang. Na lang siya, kailangan mo mag downshift kasi yung kasi yung nagda-drive sa unahan parang medyo alangan kasi siya. Pero kung mas magaling sana yung nagda-drive sa unahan, yabang eh. Anyway, kasi dapat kasi talaga pagka nagda-drive ka ng mababang displacement na sasakyan tapos paahon ka, kailangan talaga i-maximize mo yung buwelo. Yun, buwelo at saka downshift. Yun yung sekreto para hindi ka kakapusin. Kaso yun ang mahirap pagka kunwaring ganitong sumusunod ka sa sasakyan, maganda, paunahin mo na lang siya ng konti para makabuelo ka. Kunwari yan, nakaahon na siya. O ngayon ka bumuelo ngayon ng gasolina mo. O diba, mas mabilis. Mas ikaw yung hindi mabibitin. Oo, hindi ka mabibitin. Sunod ka na lang, ayan. So far, kayang-kaya. Iba na talaga mga modern na sasakyan nyo yun. Kahit 1 liter lang, malakas. Ayan, so easy lang tayong maandar ngayon. Second gear, 30 kilometers per hour. Naka second gear pa rin ako. Ayan, nakakasunod naman tayo sa Chevrolet Trailblazer. Segunda pa rin, pero masyadong tumataas. May premiera na natin para sure. Kasi baka mabitin tayo. Sunod na dyan yung mga Seiko. Ay, Seiko. Kaya segunda nakakit ng segunda Maganda talaga kasi kung tayo yung nauuna, nabibitin ako kasi sa kanya lugi tayo kasi syempre Chevrolet Trailblazer, malakas yung makina niya. Kaya kumbaga kahit wala siyang momentum, kayang-kaya nung sasakyan niya. Oo, siya walang problema. Pero hindi ko naman sinasabing pag walang momentum hindi kaya. Kagaya nito, binitin pa tayo hininto pa tayo sa Seiko na paahon. Oo. Pero ayan, kaya Di kasi yung yung kasalubong natin na na coaching puti, sumobra siya doon sa linya kaya tumigil siya. Kaya pa sinigunda ko pa Ito premiera ko na. Ayan, ito na. Yes. Premiera ko na para sure baka mamaya
Mabitin. Pero hindi ko sinasabing bitin. Kayang-kaya talaga niya. Yun nga lang, pagka sobra na talagang ahon, may gali talaga yung makina. Parang kaya ko pa nga overtaken yung Trailblazer. Kaso delivery. Shout out sa nagtutulak na. Pagkarga ko ng segunda, kaya natin overtaken yun. Kung diretso lang Hindi kasi syempre, mga katandem, pagka mga ganitong mga kurbada, pag hindi mo kita yung diretso ng kalsada, huwag kang overtake kasi baka mamaya biglang may lumabas. Magkagulatan baka magkagulatan kayo, delikado. Kaya kahit nakakalangan ako sa kanya, kaya na, dito na tayo. Baka nasa taas na tayo. Oo, nasa taas na rin naman tayo. Malapit na tayo sa lalabasan. Oh my goodness, we're here! Hindi pa official. Hindi pa official, sige. Hindi pa official, hanggat wala pa tayo sa highway. Hanggang wala pa tayo dun sa dual carriageway ridge road. Shout out! Alam niyo ba yun? Shout out kay Tito George at saka kay Tito Louie. Grabe, dinugo yung ilong ko doon. Ang tawag kasi nila dito sa Tagaytay na kalsada, Dual Carriageway Ridge Road. Nice! Oo. Dagdag niya, bago sa sa dictionary. Dual Carriageway. Doon pa lang Kung kami lang yan. Kung kami lang yan, sabihin lang natin sa may kalsada ng Tagaytay. Doon sa may bangin. Yung two-way doon sa tuktok ng Tagaytay, doon sa may bangin. Bangin! Yan, official na. Ito na yung kalsada ng Tagaytay. Papunta ng, ano nga ba ito? Papunta ng Picnic Grove. Tsaka itong papunta ng Rotonda. Kayang-kaya ng espresso ang sungay. So easy, hindi naman easy, pero mararamdaman mo kasing merong umiingay talaga ng konti yung makina. Pero kayang-kaya. Kahit 4 kaming nakasakay, may gears pa kami ng camera sa likod. At naka-on din yung aming aircon ng fan speed 1. At nandito sabihin mo ng ano ba to? I-videohan mo na nga lang para makita nila. Yan, nakaganyan lang yung aircon namin all the way. Oo. Yan, so ito. So yan mga katandem, sa mga nag-iisip siguro bumili ng espresso, pwede. It has the It has the oomph to climb a mountain. Okay, maraming salamat mga tandem sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Next video na! Pasado! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.